another masamang panahon na naman. Yung ano pala natin, yung alpha natin na Rhode Island Red na vintage line, binalik na natin dito sa breeding pen number 2. Yan, kasi okay na siya, no? Dahil din po sa mga binibigay ko sa kanyang mga medisina. Yan, at techniques paggamot ng fowl cholera. Napakasama ng panahon ngayong araw, pero tuloy-tuloy pa rin yung trabaho namin. Yan, si Boss Ibosing, oh. Si EJ ay naglilinis ng patubigan. Kahit masama yung panahon, rain or shine po yung trabaho dito sa Manukan. Yun nga lang, ingatan nyo rin yung sarili ninyo. No? Katulad sa amin dito, kapag masama yung panahon, nagre-raincoat kami. No? Ngayon din, isi-share ko sa inyo itong experience ko. And bakit nga ba hindi ako nagbebenta ngayon ng fertiled eggs? Kakaalasin ko pa lang ang dilim na. Kasi nga, masama yung panahon, which is natural lang. Pero, ito, yung sasabihin ko ngayon mga kanitib, no? Sana may matutunan kayo dito. Napaka-importante mo nito. Dahil ito po yung rason kung bakit hindi po ako nagbebenta ng tabled eggs. Ang pinakarason ko po mga kanitib, no, iniiwasan ko po na magkaroon ng ibabalik yung buyer sa akin. No? Gusto ko kasi, yung pera ng buyer, masatisfied sila. Kapag itlog po, hindi po sure yan na mapipisa. No? Ibig sabihin yan, hindi ko kasi alam, no, na yung fertiled eggs ay may laman lahat. Hindi kasi lahat ng fertiled eggs ay may laman. Hindi ko rin alam kung okay ba ang inyong incubator. Kaya hindi po ako tumatanggap ng hindi po ako nagbebenta. No, hindi po ako tumatanggap ng customer na pagbentahan ko ng fertiled eggs. Kasi nga, kapag halimbawa pumalpak yung incubator ninyo, tapos okay naman yung similya namin, yan, halos lahat ng buyer, ganun. No? Kapag nag-failed yung kanila pag-i-incubate, sa amin nila sinisisi. Yung kamalian, sasabihin nila, baog lahat ng mga itlog namin. Ako dati may customer ako, bumili sa akin, ilang tray yun, mga 5 tray, no? Alam ko naman na maganda ang similya ng aking mga breeders dahil nga mga bata pa sila. Mas bata, mas maganda yung similya. Mas grabe yung mas mataas yung fertility rate, yan, at saka hatching rate. Napansin ko yung customer, inuwi niya sa akin yung mga itlog. Yan, sinilip ko, kinandel ko, lahat may mga sisiw. No, may mga sisiw. Pero anong ginawa ko? Nirefund ko yung pera niya. Dahil yun yung gusto niya, i-refund yung pera niya. Yan, kasi ayaw ko rin masira yung pangalan ko. No? Yung nangyari sa akin, no? Hindi kasi okay yun, no? Kasi nga, yung pera niya na binayad sa akin, syempre, ginastos ko lang sa feeds ng manok ko. Tapos, binalik ko yung pera niya, no, na nagamit ko na sa feeds ng manok natin. Yung masama pa doon, ay, imbis na sana magagamit ko yung mga itlog, yung 5 tray, wala na. No? Hindi ko na mabibenta yon for kahit tabled eggs. Kasi nga, may mga sisiw yon. Hindi ko rin makakain. Kasi nga, may mga sisiw na, medyo malalaki na. Sabi ng pinag-incubatean niya, ang problema daw ay yung mga itlog ko, no, na binenta sa kanya. Which is mali, no, nag-incubate din. Kasi nga, kapag may negosyo ka kasi, kailangan mo protektahan din po yung pangalan mo. Yun yung mali ng yung pinag-incubatean niya. Yan. So, 5 tray yun, isipin ninyo. Pera na sana, yan, naging bato pa. Hindi nga naging bato, no? Kasi nga talagang multa. Yan. Kasi nga binalik ko yung nalugi sa akin na na 5 tray. Kaya sa mga customers na gusto pong bumili ng fertiled eggs, no? Hindi po ako nagbebenta ng fertiled eggs. Kung gusto niyo sure po yung pera na worth it yung pera na mabibili nyo, buhay na agad, sisiw po yung bilhin ninyo, no?
Ako kapag may nag-inquire sa akin about fertile eggs, minsan di ko na pinapansin, no? Halos kasi sa lahat ng bumibili ng fertile eggs, yun mga barat, no? Yan, sa totoo, ano lang yan, prangkang-prangkang istorya. Hindi ko naman lahat, nilalahat, no? Pero halos lahat kasi ng bumibili ng fertile eggs ay barat talaga. Yan, kasi nga gusto nila makatipid. Tapos pag pumalpak, kami yung sisisihin. Kung gusto niyo po bumili ng fertile eggs, no, sa ibang farm may mga nagbebenta doon, pero hindi ko po alam kung ilang days na nila yung inimbak. Pag matagal na, mababa yung fertility rate at saka hatching rate nun. Yun po yung gusto kong sabihin dito sa tutorial kung bakit nga ba hindi ako nagbebenta ng fertile eggs. Marami ding scam through social media. Yan. Mga scam na nagbebenta ng ganitong klaseng manok. Yung, nagbebenta sila ng ganitong similya, ganito yung breeder, pero pagdating pala sa inyo, itlog lang pala yun ng organic egg, kaya hindi napipisa. May mga customers ako ng ganun. Hindi kasi ibig sabihin na mura na, makakamura ka, mapapamura ka. No? Ganun po yan, sana na-gets nyo. Hindi kasi lahat ng mura ay quality. Kung gusto nyo ng quality na produkto, quality manok, no? Meron niyang quality presyo din. Nasa tamang presyo yan. Kasi kaming mga breeders, hindi kami nagbebenta ng, lalong-lalo na ako, hindi ako nagbebenta ng mahal kung alam kong hindi quality. Yan. Ganito ako magpresyo dahil alam ko quality yung produkto na in-out ko. Yan, katulad kanina, no? May buyer kami. Yan. Maaga pa. Pinakita ko sa kanila na talagang healthy yung mga sisiw na nire-release namin. Sa ngayon po talaga sobrang stricto ko na sa pagpapa-release ng mga sisiw ko, no? Kasi nga gusto ko pabalik-balik yung customer natin. Gusto ko talagang ma-amaze yung customer natin, no? At ma-practice na nila sa kanilang farm. Maiwasan natin yung mga pagkuha ng mga pangit na materyales. Kita niyo yung mga materyales natin. Yan. Ginastusan, no? Inaalagaan. Yan, walang sipon. Kapag sila ay nagkakasakit, ginagamot agad. Purpose nun, para hindi na rin lumaki yung gastos sa kanilang medisina. Kasi nga kapag alam nyo ba na kapag lumalala yung sakit ng manok ay matagalang gastos, malaki yung gastos sa paggagamot sa kanila. Tumatagal kasi, no? Yan. Kaya nga napaka-importante na maintain talaga yung quality. Yan, quality na feeds. Kita nyo naman, pure yan. Purong commercial feeds. Yan, Pilmico yung gamit ko ngayon. Pilmico V Pro. Pero nasa sa inyo yan kung anong gagamitin nyo. No, kasi nga, depende din po kasi sa lugar yan kung ang, ano yung, tsaka depende din sa manukan kung saan kayo hiyang. Yun lang po mga native, no? Yun lang po yung isi-share ko sa inyo ngayon sa rason, no, kung bakit hindi ako nabibenta ng fertile eggs. Sana may natutunan kayo. And lahat ng pwede kong sabihin, no, ay pwede nyo i-apply sa inyong manukan, no? Pero hindi naman lahat ng sinasabi ko ay effective din po sa inyo. Yan. So, ganoon lang po yung farming and non-stop yung knowledge. Kaya kapag may mga natutunan kayo, pwede nyo rin i-apply, no? At tumanggap tayo ng mga lessons. Yan. Kayo naman kung meron kayong gusto sabihin sa comment section, feel free. Yan. Kung gusto kayong mapa-content, no? Meron kayong gustong i-content, feel free to ask questions sa ating comment section. Yun lang po mga kanidi. Maraming salamat po.